Hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, ang mga nagaling natin sa Panginoon. Kaya atin po ibinabahagi sa inyo sa lingkod ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay huwag maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngayon ay babasahin ang mga mensahe ito mula doon sa 2 Tesalonica, Kabanata 2, talata 11. Ito po ang mensahe. Sapagat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng Espiritu ng Kamay at papaniwalain sa kasinungalingan. Patuloy po natin sa Roma, Kabanata 14, talata 13. Ito po ang mensahe. Huwag tayong matol sa isa't isa. Sa halip, ipasaya nating huwag maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Kaya pagsikapan natin gawin ang mga bagay na kapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay ng isa't isa. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 4, talata 27. Talata 30 hanggang 32. Ito po ang mensahe. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo at huwag ninyong tulutan ng pigati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ninyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang panahon. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, kayo'y maging mabait at mauwing sa isa at magpatawaran tulad ng pagpatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Patuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talatang 12. Ito po ang mensahe. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiis. Ito po ang mga salita ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa mabuting balita. Nangyayari natin Panginoon sa kubo siyang pasalamatan sa Kanyang mensahe at salita sa lingkod ito. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at sa Kanyang mensahe sa Kanyang mensahe sa linggong ito. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe nito. Mula doon sa tema na huwag maging sanhi ng pagkakasala ng pamilya. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa Kanyang mensahe ito na tayo ay huwag maging sanhi ng pagkakasala ng inuman sa ating mga sarili. Huwag tayo ang pagmula ng iba't ibang uri ng mga kasamaan o mga pagkakasala na yan ang halimbawa tayo ay hinihikayat natin yung kapwa-tao natin na gumawa ng hindi mabuti o gumawa ng kasamaan. Tayo ay nakapag-isip ng hindi mabuti sa ating kapwa-tao. Tayo ay gumagawa ng hindi mabuti kapwa-tao. At yung tao ay napapasama natin o nahihikayat natin sa hindi mabuti. Halimbawa, ikaw ay sinisiraan mo yung isang tao. So, nahihikayat mo yung tao na maging masama ang ugali ng isang tao, sinisiraan mo siya. Siya ay pinag-iinala mo ng hindi maganda. Kaya yung ibang tao ay hinihikayat mo na gumawa ng hindi maganda sa kanya o maging masama siya sa paningin ng ibang tao. At, or either yung isang tao ay pasamain mo yung sinisiraan. Tapos ay iba't ibang kasamaan at mga krimen pa na maaari mong gawin kung ikaw gumawa ng kasamaan. Ngayon ay ayon sa ating banal na Panginoon Diyos, wag mabigat ang pagkakasala kapag ikaw pinagkaiwasan mo na maging pagmulan ka ng krimen. Kaya sinasabi ng ating banal na Panginoon Diyos na wag tayong panilang sa espiritu ng kamalian. Kaya nga wag natin paulin dyablo. Kaya yung mga nangyayari sa atin ng di mabuti, yung gumagawa ng masama, wag natin bigyan ng pagkakatuloy dyablo. Na tayo ay mahikayat sa hindi mabuti, na tayo ay kanyang mapasama. Marilan tayo ng espiritu ng kamalian na tayo ay sumama sa mga mula sa ganung uri ng klase ng mga kasamaan at paghihikayat sa atin sa hindi mabuti. Ayan. At halimbawa, isang gagawa ka ng krimen, ikaw ay maliligaw ng lanas kung ikaw ay sinasaktan ka ng isang tao, ginagawa ka ng iba't ibang uri ng kasamaan, pang-aabuso yan. Tayo ay maging matatag sa ating mabuting balita at harapin natin sinasunod pakikaya sa mabuti ng pagtalima ng mabuting balita, makatarungan na pagharap at naayos sa mabuting balita.
pangaralan natin sila, huwag natin silang labanan. Sa gayon, sila ay ating hikayatin sa mabuti o pagbaguhin natin sa kanilang masamang gawa. Ngayon ay yung mga abusado, mapang-abuso, yung mga mapanghusga sa kapwa, sila ay ating pagbaguhin, sila ay ating silang hikayatin sa mabuting bagay. Ngayon, mayroon din naman tayong pamahalaan para sa mga ganyang klase ng mga tao na halimbawa pasaway, mabigat yung ginagawa, nananakit, gumagawa ng krimen, pumapatay ng tao, sila ay hindi mo mapangaralan, kagaya ng ginawa ng Panginoon Kristo, atin sila ng iwasan, or mayroong ginawa din ng ating angat ng pamahalaan para sila yung gumawa ng sumuway doon sa ganung klase ng mga hindi na natin kaya ang pangaralan o hindi natin may kaya sa pagkalima ng mabuting balita. So meron kapamahalaan tayo para dyan na sila yung para doon sa mga ganung klase ng mga tao. At iwasan natin na tayo ay makagawa ng masama sa kanilang ginagawang mga kasamaan or maudyakan tayo ng masama sa kanilang mga ginagawang hindi mabuti. So kaya tayo ay maging mahusay ang ating pagtugon o pagtupad sa kalooban ng Diyos. Tayo maging mabuting maging makatuwiran tayo at tayo ay magkaroon ng pag-ibig at pagmamahal sa ating kalooban. Tayo ay maging matuwid, matatag at mabait, mawain, mawawang loob. Ganyan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos para hindi tayo may kaya sa kasamaan o tayo ay makagawa ng hindi mabuti. Lalo na malabag natin, kung tayo na kasamaan, ang naimudyo ka tayo, malalabag natin yung makagagawa tayo ng iba't ibang kasama kagaya ng paglabag dun sa sa iba't ibang mga sinasabing kautusan. So, yun ay mga dapat, pag iwasan mo yun, gumawa ka ng mabuti. So, malalabag at makagagawa ka ng hindi mabuti. Kung ikay nagmamahal, makagagawa ka ng mabuti at hindi mo malalabag yun. Hindi mo magagawa yung mga masasamang mga bagay na yun na aayaw ng ating malalabag. Kaya kinakailangan, para maiwasan natin yun, kailangan may pagmamahal tayo sa kapwa-tao natin, matuwid tayo at meron tayong katatagan. Para hindi tayo naikad, lalo na anong mga kasama na nilalabag doon, marami. Nilalabag na kasama, lalo na pagpatay ng tao, mga ibang mga bagay. So, alamin natin, yung kinakailangan ay marunong tayong harapin ang mga itong klase ng mga mapang-abuso at mamagawa ng kasamaan na siya pinagmumula ng krimen or na lalo ay labas. Inuudyukan ka sa hindi mabuti. Kaya dapat tayo ay maging matatag na hikayat ng mabuting balita para tayo ay hindi mahikayat sa kasamaan ng mga ganong klase ng mga tao. Iwasan natin sila at harapin natin sila sa katawan. Sila ay masaway ng ating pamahalaan. So, sila ay ibigin natin sa pamahalaan ng kanilang mga taong yan upang sila ay masaway ng pamahalaan yung gumawa ng mga maraan para bumuti ang mga tao yan. So, bumuti no? Balangkas ng pamahalaan. Sila magpapabuti sa kanila. Kung hindi natin sila mapabuti at mapagbago sa mga natin na pangaral ng mabuti balita o makatuwiran na kakikayahan ko. Kapag may mga tao din natin pwede usapin, sapagkat sila ay gumagawa ng mga kasama, lalo na ikaw ay sinasaktan, sinabagay, mahirap na silang kausapan. So, iwasan mo sila, pwedeng ibigay mo sila sa gobyerno para sila sumuway sa ganitong klase ng mga tao. So, yun, at kaya tayo ay huwag pagkulan ng mga sala. Huwag natin bigyan ng kato ng Diablo na tayo ay kurapin ng ating pag-iisip. So, nakukurap ang ating pag-iisip sapagkat mahina yung palataya. Kaya kinakailangan matatag tayo, kaya tanggapin natin yung katotohanan, tanggapin natin ang Panginoon Diyos, tanggapin natin ang Panginoon sa Kristo at mabuting balita ng Espiritu Santo. At tayo manalangin palagi ng pagprotekta ng mga Panginoon. Hindi tayo nahikaya sa kasamaan ng mga gumagawa ng kasamaan. Yan, kaya ba, kung ka na hikayatin ka o bisyo, hikayatin ka gumawa ng hindi mabuti sa kapwa-tao mo dahil sa siya ay mayroong masamang pag-ugali. Kaya kinakailangan maging mabuti ang ating pag-ugali na may tayo. Kasi may mga tao sa mga ugali, gusto nila ginagawa ng mga tao. Sila ay maabuso. Sila ay mahirap na pangbuhay. Sila ay nakagagawa ng hindi mabuti sa kapwa. Humihikayat sila, nagbuha ng hindi mabuti. Ano mo, magnakaw, mga ganon. Or else, iba't ibang uri para magkapera.
gumawa ng illegal na activities, mga ganung mga bagay. So, mahirap yun na hihikayatin, gagawa ng sindikato, mga ganung bagay. So, yun ay, yung mga ganung tao ay sila yung pinagmumulan ng pagkakasala. At wag, sinasabi naman ng banal na Panginoon din ay huwag tayong paisayan. Kaya katatagan and vice versa na maging pagmulan or mahikayat ka, mundungan ka, maitem ka sa iba't ibang uri ng kasamaan na nakapalibot sa atin. So, to clear it, maging matibay tayo sa mga balita, magkaroon tayo ng mga pag-uugali na matibay, tayo ay maging mamait, maawain, matuwid, makatarungan, may pagmamahal sapagat hindi tayo makalalabas magagawa ng masama kung ganyan yung ating pag-uugali na nais ang ating banal na Panginoon Diyos na ating. So muli ay sana ay nagabayan naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual at talimain ang mabuting balita. At sana patuloy tayong gabayan ng ating banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan sa ating pagbabahagi ng The Bible Evangelization. Patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria sa pagbabahagi ng The Bible Evangelization. Literal man ito o hindi. Literal man ay siya ay tayo ay gabayan ng kaliwanagan, paghihimala, aparisyon, or iba't ibang pagliliwanag sa atin para tayo ay gabayan sa ating pagbahagi ng mabuting balita. Panginoon Diyos, Panginoon sa lahat, sa buhay natin ng mabuting balita sapagkat ito yung makapag-iigtas sa atin na nais ang ating banal na Panginoon sa ating naliman. Sa pananampalataya sa Kanya at tungungan natin sa Kanya. Nalimanin ang kagaya ng ating binabahagi ngayon. Nalimanin natin ito kung tayo ay hindi magkasala. Hindi tayo ang pangunan ng pagkakasala at hindi tayo matin sa mga nagkakasala. So yun. Sa interfaith unity, patuloy tayo magkaisa. Sa interfaith unity at tunay natin ating mga rinod na hindi tayo nauulit sa karasan, hidwaan ng bawat isa. Galit, nakagagabayan sa bawat mga kapamalaan, sa bawat lahi, sa bawat bansa, bawat mga samahan ng pagkakaisa, kapayapaan, pangunahin at pagtutulungan, pagmamalasakit sa isa't isa. At doon sa CBCP and Vatican Church ay patuloy kayong maliwanagan ni Banal Maria at patuloy ang sangkatauhan mula sa Pilipinas at sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting nakainan, ang pagbabahagi ng mabuting balita sa evangelizations ay patuloy natin mapubuklod ang sangkatauhan sa gabayan ng ating banal na Maria. Tayo ay kanyang gabayan, siyang kanyang pagpapala at lalo-lalo ng kanyang pagpapala. Sila po ang mga kapamalaan, kayo ay maliwanagan ng Banal na Maria, literal man po, hindi, ay maliwanagan kayo at talimain niyo ang mabuting balita at kayo ay talimain niyo ang mabuting balita at kayo kapamahalan ng mabuti, matuwid, patas ng hustisya, tugunin niyo ang karapatan ng tao. At doon sa aming parokya Simbahan sa Quezon, kayo ay maliwanagan ng Banal na Santa Maria at patuloy niyo ang katauhan. Patuloy niyo mapabuklod ang mamamayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoong Jesucristo. At doon sa aming kapamalaan, lokal na kapamalaan sa Infanta Quezon at ang lokal na kapulisan, kayo ay maliwanagan ng Banal na Santa Maria at mamahala kayo ng mabuti, matuwid at talimay at inyong pairalin ang karapatan ng tao. At pag kayo ay maging makadiyos. Manangapon sa inyo lahat at God bless.